Mabuhay at mapalad tayong lahat. Isang mainit at matamis na pagbati mula sa ating parokya, Rian at mga opisyalis ng ating Parish Pastoral Council. Alam na nga ba ninyo ang tungkol sa Golden Foundation Anniversary ng ating simbahan dito sa Dilpan? Ito ay mangyayari na sa March 2021 makalipas ang 50 taon ng ating paglalakbay bilang isang parokya. Napakalaking biyaya ito, isang pambihirang karangalan ito dito sa atin sa Dilpan at sa buong simbahan. Kaya naman sama-sama nating paghahandaan ang kaganapang ito. Huwag nating palampasin na hindi puno ang bawat isa sa atin ng kaloob at biyaya ng Diyos. Tara sa isang mabilis na baliktanaw. Ayon sa kasaysayan na nakarating sa ating kaalaman, noong November 30, 1970, isang Santo Papa ang dumalaw sa parokya ng Santo Niño ng Tondo. Ang pangalan niya ay si Pope Paul VI. Sa pagkakataon din na yon, diniklara niya na maging isang bagong parokya ang kinasasakupan ng Dilpan. Yan ay ang Claro M. Recto Corner Asuncion Street, Moriones Corner Wagas Street, San Antonio 1 and 2, Barrio Fugoso, Los Viminda Village, Isla Puting Bato, Slip Zero, Mabuhay at North Harbor area. Dahil nga dito, noong March 16, 1971, ang titulo orihinal na binigay sa parokya na ito ay Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje sa salitang Espanyol, Our Lady of Peace and Good Voyage sa Ingles, Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay sa Pilipino. At kung maalaala pa ninyo, noong February 18, 1981, isa pang Santo Papa ang dumating dito mismo sa atin. Siya ay si Pope John Paul II. Kaya naman ang ating simbahan ay nabiyayahan ng 2 popes, 2 saints. Medyo malapit na nga naman ang mga masasayang araw na ito. Kaya ang tanong, ano ang dapat at kailangan nating gawin? Paano natin paghahandaan ito? Sabihin na sa 3 pamamaraan, dapat natin ipagpatuloy ang ating ginagawa nung simula bilang isang parokya. Panalangin, pagkakaisa, at una sa lahat ay ang panalangin. Panalangin sa simbahan at mga tahanan. Walang masigit pa ng mga pamilya natin. The family that prays together, stays together. Ang pangalawa ay ang pagkakaisa. Dapat magtulungan tayong lahat sa pagpapalaganap ng mga programa ng parokya tungo sa taong 2021, gaya ng renewal, reach out, at recruitment. Ang Katekista 21, believe in someone, believe with someone. At mapapansin ninyo, sa harapan ng simbahan, meron tayong isang malaking tarpaulin kung saan nakalagay ang programa buwan-buwan. Sumunod tayo, sumabay tayo, sama-sama tayo, ang ating Parish Pastoral Council, Steering Committee, mga Parish Organizations, dapat asahan natin na ang lahat na iyan ay manguna sa ating mga programa. At ang pangatlo ay ang pangarap. Mangarap tayo. Ang tao na walang pangarap, ang buhay ay mahirap. Ang tao na may pangarap, ang buhay ay masarap. Ano ang pangarap natin? Mangarap tayo para sa lahat. Mangarap tayo para sa tagumpay pagdating ng 2021. Mangarap tayo ng pangkalahatang kaligtasan at mangarap tayo ng mas malalim na kabanalan. Sa tulong ng Birhen ng Dilpan Tondo, Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, Nuestra Señora de la Salud, sa tulong ng mga
banal at santo, San Pablo VI, San Juan Pablo II, San Ezequiel Moreno, San Agustin, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, at sa tulong ng ating Panginoon, huwag nating kalimutan, walang imposible para sa isang simbahan na punong-puno ng panalangin, pagkakaisa at pangarap. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya ay naglihim ng dalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa. Bukod kang ang iyong anak na si
Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoo Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at ayayang dahilan sa pamamagitan ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kaluwalhatian sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristo'y Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Ngayon po ay Miyerkules, ikalawang linggo ng Kwaresma. Ang mamumuno sa ating banal na misa ay si Reverend Father George D. Peligro, OAR. Magsitayo ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, hingin natin sa Panginoon na buksan ang mga isip, ang ating mga puso bilang paghahanda para sa ating pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Ngayon po, pagsisihan natin ang ating mga
kasalanan sa isip, sa ating puso, sa ating espiritu, humingi po tayo ng kapatawaran. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pamalagiin mo ang iyong sambayanan sa pagkabatid tuwina sa paggawa ng kabutihan at patatagin mo kami sa kasalukuyan upang kami makapagkamit ng kaloob mong buhat sa kaitaasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ang sabi ng mga tao, iligpit na natin si Jeremias. May mga saserdote namang magtuturo sa atin, mga pantas na magpapayo, at mga propetang magpapahayag ng salita ng Diyos. Isakdal natin siya at huwag na nating pakinggan ang mga sinasabi niya. Kaya't nanalangin si Jeremias, Panginoon, pakinggan mo ang aking dalangin. Batid mo ang binabalak ng mga kaaway ko. Ang kabayaran ba ng kabutihan ay kasamaan? Ano't naghahanda sila ng hukay upang ako'y mabitag? Natatandaan mo kung paano ko sila idinalangin sa iyo upang huwag mong ipalasap sa kanila ang iyong poot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y yung sagipin. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y yung sagipin. O aking patnubay, ako ay iligtas sa patibong nila at umang ng bitag. Buhay ko'y nabilin sa iyong mga kamay, ang pagliligtas mo sa aking pakamtan. Ikaw ang aming Diyos na tapat at tunay. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y yung sagipin. May mga bulungan akong naririnig mula sa kaaway sa aking paligid. Sa kanilang balak, ako'y nanginginig. Ang binabalangkas, ako ay iligpit. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y yung sagipin. Ngunit, Panginoon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga, umaasa ko laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo at sa umuusik na sinumang tao. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y yung sagipin. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, nang nasa daan na si Jesus patungong Jerusalem, ibinukod niya ang 12. Sinabi niya sa kanila, aakyat tayo sa Jerusalem, do'y ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba ang anak ng tao.
hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya'y tutuyain, hahagupitin at ipagpako sa krus. Ngunit muli siyang bubuhayin sa ikatlong araw. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak, na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Sabi ni Jesus sa kanila, makakainom ba kayo sa kopa ng hirap ko? Opo, tugon nito. Sinabi ni Jesus, ang kopa ng hirap ko ay maiinom nga ninyo, ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo ay para sa mga pinaghandaan ng aking Ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay naghahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat na umiral sa inyo. Sa halip ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Narito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Agad po nating balikan ang ating narinig na mabuting balita para sa ating pagdiriwang ng Eucharistia. Ang ebanghelyo na mula sa ebanghelyo ni San Mateo. Ito ay nasa kapitulo 20, kabanata 20 ng ebanghelyo ni San Mateo. At dito sa ebanghelyo na ito ngayon, mayroon tayong 3 bahagi. Ang una po, yung mismong pagpahayag ni Jesus doon sa kanyang 12 na alagad. At kanyang sinasabi ng diretsuhan na habang papunta sila sa Jerusalem, talagang pinahayag niya kung anong mangyayari sa kanya, anak ng tao. Kung anong mangyayari sa kanya sa Jerusalem, na siya ay huhusgahan, ipagkakanulo, siya'y hahatulan ng kamatayan at ipapako sa krus at mamamatay. Ang ating Panginoong Jesus, hinaharap niya ang krus. Hinaharap niya ang kamatayan. Kaya sa panahon ng Kwaresma, ito po yung pinaka-sentro ng misteryo natin sa Semana Santa. Wala po tayong ibang focus of reflection sa panahon ng Kwaresma, kundi ang misteryo Pascual. Bakit? Nagpakahirap ang ating Panginoon
bakit ipinako sa krus at bakit nagpakamatay. Ganun pa man sa pangalawang bahagi ng ating ebanghelyo, may lumapit sa kanya, isang ina, babae, na may 2 anak na kasama doon sa 12. At ang ina na ito, lumapit, lumuhod, at may hiningi. Sabi niya, Guro, sana yung aking 2 anak ay upo katabi mo, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Maraming ina dito. Maraming babae dito. Di naman masamang humingi. Pero magtatanong ka, gaano kaseryoso itong nanay na ito? Kasi medyo may pakasigurista siya. Yung 2 anak niya, ayaw nang lumayo kay Jesus. Ganun ang mga nanay. Talagang gusto mangyari yung mga anak nakikitang nandyan, nakapwesto kaagad. Hindi mo alam kung itong hinihingi ng ina na ito mula sa isip lamang. Kasi ganun tayo Yung isip natin humingi ng humihingi Hindi mo alam kung seryoso ka doon. O kaya yung hinihingi natin talagang mula sa puso. Ako mga kapatid, pag humingi tayo, maganda rin namang alamin natin kung dito ba talaga galing yan. Ibig sabihin, pinag-iisipan mo ba yan? Kasi baka mamaya hindi mo pinag-isipan yan, salita ka ng salita Naintindihan mo ba yung sinasabi mo? Marami daw sa ating humihingi kahit hindi naintindihan, hingi ng hingi. Basta't makahingi lang. Pero iba yung panalangin na mula sa puso. Sabihin na lang natin, itong ina na ito ay humingi mula sa kanyang puso. Kaya, yun ang offering niya sa ating Panginoon. Pagkatapos, ipinahayag ni Jesus na siya ay ipapako sa krus. Siguro sabi ng ina, total ipapako ka na, eto na, dapat nandyan kami. Ano po ang sagot ng ating Panginoon? Yung hinihingi mo, hindi ko kakayahan yan. Sa Kanya yan. Kaya po yung Ama namin natin yun yung tinuro niya sa atin Kung anong hihingiin mo para sa Ama, ipadaan mo sa akin. Pero kung anong sa Kanya, sa Kanya. Huwag po nating kalimutan ang ating Diyos na Ama. Kasi siya ang pinagmulan sa lahat. Kasi baka tayo sa anak lang. Huwag nating kalimutan tulay. Nandun dapat ang Diyos Ama ang talagang nagmamay-ari ng lahat. Sino ba sa ating talagang laging sa Ama? Sa Ama. Kasi sa anak din. Koneksyon. Naghahanap tayo ng koneksyon, ng tulay. Sa pangatlong bahagi ng ating ebanghelyo, medyo nakaka-pressure. Kasi naglalamangan daw Bawal pala sa atin yung naglalamangan. Bawal sa atin yung nagnanais ng maging dakila ng kadakilaan. Ang gusto ng ating Panginoon, magsilbi ka, dapat masaya ka na. Huwag mo hanapin ang posisyon, ang kapangyarihan. Kaya brothers and sisters, sa bandang huli ng ating pagninilay, alam nyo itong ina na lumapit, nakikita natin, mayroong dahilan, mayroong rason. Kaya yung sinasabi nating
everything that happens, happens for a reason. Walang nangyayaring bastang aksidente. Nothing happens by accident. Kaya nakilala itong ina at nakilala yung mga alagad dahil sa mga kanilang sinasabi, dahil sa kanilang mga kilos, dahil sa kanilang ginagawa. Ganun din po tayo. Makikilala tayo ng iba, lalo na ng ating Panginoon, kung ano ang buhay meron tayo dahil sa salita at sa gawa. Siyempre, maganda yung sa gawa talaga. Hindi lang magaling tayo sa salita. Pero ganun pa man, sa ating paglalakbay sa Kwaresma, balik-balikan po natin at sikapin natin na linisin ang ating isip, ang ating damdamin, at ang ating mga gawain. Lahat naman, no? Kagaya ng ina na ito, lahat tayo may interest. Mayroon po tayo mga wants, kagustuhan sa buhay. Sana iparating natin sa ating Panginoon, pero sikapin nga natin na hindi lamang mula sa isip, kundi mas maganda pa talaga na mula sa puso. Kasi iba ang isip eh. Yung isip kasi, nagbabago po yan. Kung intindihin po natin. Kasi nagdedebatehan pa yan. Pero pag medyo nakarating na sa puso, malamang medyo ano na yun, may katatagan na yun. So ito po yung ating mabuting balita ngayon. Sikapin natin na ang ating paglalakbay sa Kwaresma ay samahan pa rin ng panalangin, ng pag-aayuno, sakripisyo at mga kawang gawa natin para sa ating kapwa. Magsitayo ang lahat. Habang isinasaisip natin ang mga salita ni Jesus na ang pinakadakila ay ang naglilingkod, manalangin tayo sa Diyos Ama upang pagkalooban tayo ng tunay na diwa ng paglilingkod sa lahat ng tao. Ang ating tugon, Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging mga tunay na lingkod, kumikilos ng may malasakit na katulad ng ipinakita ni Jesus sa kanyang mga alagad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway gamitin ang kanilang kapangyarihan para sa ikabubuti ng mga mamamayan at iwasan ang alitan at kawalan ng tiwala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Atin nawang maunawaan na sa mata ng Diyos, hindi sinusukat ang tagumpay sa pamagitan ng mga pamantayan ng mundo, kundi sa paggalang na ibinibigay natin sa ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ang mga may sakit, naway maunawaan na ang kanilang pagdurusa ay maaaring maging isang biyaya kung ito ay tinitiis bilang pakikiisa kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ang mga yumao, naway matamo ang mga gantimpala ng kanilang mga paghihirap sa lupa, sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Sandaling katahimikan, ialay po natin ang ating sariling pasasalamat at mga kahilingan.
Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming paglingkuran ang isa't isa sa pamagitan ng pagtulad sa iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay para sa amin. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Nalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang aming inihain ngayon upang ang pagpapalitan ng kaloob mo at ng aming handog ay magdulot sa amin ng kapatawaran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, pinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel sisiawit ng papuri sa inuwalumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw mukalanta ng kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan o dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, nawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat dito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bagat walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at waling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami uminarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming administrador at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa na mahal Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, mga apostol, San Agustin, San Isidro at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagsitayo ang lahat. Pasalin natin ang panalangin ibinigay ng Panginoon sa atin. Hiniling namin kami diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas ka sa tilo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinalbikan ang dakilang araw ng pagpapahay ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming panampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkasayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na naging dakila sa kanyang pagiging lingkod. Mapalad tayong lahat na niyahan sa kanyang huling hapunan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Sanctify me, body of Christ. Save me, water from the side of Christ. Wash me, Passion of Christ. give me strength. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong kami magsalo-salo sa piging ng muling pagkabuhay ng anak mo. Ito naway aming pakinabangan sa pagkakamit namin ng walang maliw ng kaligtasan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang ng Eucharistia, taglayin niyo ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. It's time for us to make our dreams come true.
is a rock where everyone is free. Don't despair, the path to happiness is wide. If we must change our ways, call on God for guide. If we must change our ways, call on